Good morning, a blessed church! Yun! Mukhang nakaligo po tayo. Sino po ang nakaligo? Napakalamig po. Good morning din po sa mga kasama natin sa FB Live. Meron po ba tayong live stream doon? Meron. Good morning. Wala daw. Good morning na lang po sa ating lahat. Yan, I invite everyone po to please open your Bibles to Isaiah chapter 7, verse 14. And po yan nasa screen. Pero paki-open po inyong mga Biblia. Kung ano man pong translation yan, namnamin po nating mabuti ang mga salitang na isulat po dito. Isaiah chapter 7, verse 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Yan. Ang meaning po ng Emmanuel, God with us. Isn't it amazing, mga kapatid, na nandito po tayo ngayon experiencing the reconnection with the Lord and reconnecting with our fellow believers in Christ. And karapat dapat pong bigyan natin ng papuri ang Panginoon sa pagkakataon pong ito that we are able to see our face to face. Kahit po yung iba sa atin may coverings pa. But still, we know that God is faithful. Bakit po? Ang sabi niya po dun sa kanyang salita, He will give a sign. And that sign was given hundreds and hundreds of years ago before it was fulfilled. But one thing is for sure, God is faithful to His word and His promise. And as it was fulfilled, na-receive din po natin ang pangakong yun, that Jesus Christ came down to save you and me. Sama-sama po tayong tumayo. Tayo po yung magpuri sa Panginoon ngayong umagang ito. At atin pong isa puso at isa isip na ang pangako ng Diyos ay natupad at tayo po ay naka-receive ng mga pangakong yun. Let us pray. Lord, we thank you and we glorify your name, O God. Thank you for the rest that you have given us. We thank you, Father, for reconnecting with us, giving us the opportunity to reconnect with one another as fellow believers in Christ. And today, Lord, we will worship you. We will exalt your name, O God, for you are worthy. You are worthy of all praise and all glory. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat ngayong umagang ito, Panginoon. Samahan mo kami as we worship you. Let us sing the joy to the world. Yes! What a wonderful thing that the very source of joy came down. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King, and let every heart prepare Him. And heaven and nature sing. Heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Savior. Let all their songs employ. Wild fields and blood. Rocks, hills, and repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Let's sing joy, unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well. No tongue can tell. Joy, unspeakable joy. Joy,
Unspeakable joy rises in my soul, rises in my soul, never lets me go. He rules the world. He rules the world. With what? With truth and grace, and makes the nations fruit. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Let's sing joy, unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, joy, unspeakable joy, thank you Lord, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well. An overflowing Thank well. you, God. No tongue can tell. Joy, joy, unspeakable joy rises in my soul, Rises in my and never lets us go, never lets me go. Let's sing again for joy to the world. Joy to the world. the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart, let's prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature, and heaven and heaven and heaven the nature sing. Yes, we worship you, God. We are filled with joy because you came down to save us. Thank you, Lord. Thank you, God. And as we continue to worship God today, let us be reminded of how faithful our God is. Even though we, the unfaithful ones, who doesn't deserve anything but the judgment of God, receive the grace that comes from our Lord. We thank you, Father, for granting us that grace to us undeserving, Lord. We thank you. We thank you. We thank you. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, see what your God has. This is the promise fulfilled. Christ is born. Thank you, Father. Christ is born. Christ is born for you.
fierce unspoken love, taste of His perfect love. Come, guilty and hiding ones. Oh, come, guilty and there is no need to run. There is no need to Yes. run. See what your God has done. This is for you today. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. And He's the Lamb. He's the Lamb who was given. He's slain for our pardon. slain Yes. for our And His pardon. promise is peace. His promise is peace For those who believe. He's the Lamb. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering. Come, see what your God has done. We worship you, God. Christ is born. Christ is born. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Christ is born. Thank you, Holy Spirit, for sitting our faith. Christ is born For you, Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. And He's the Lamb. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who. He's the Lamb. He's the Lamb. He's slain for pardon. His promise is peace for those who believe. Christ is born. Yes, sing it, church. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. We thank you, God. You're worthy to be praised. Hallelujah. Praise be to your name. Praise be to your name. You can utter your praises to the Lord. Hallelujah. Kapuri-puri ang pangalan mo, dakila ka. Our Jehovah Rapha,
Jehovah Nissi. Thank you, Father, for fulfilling your promises. You and your perfect time, O Lord. Thank you for granting us that grace, Lord, to receive that promise. The promise of salvation. The promise of peace, Lord. Sa gitna, Panginoon, ng mundong ito, na puno ng kasalanan, O God, at puno ng kadiliman, kami ay nanatiling nakatayo dahil sa iyo, dahil sa kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. And thank you for that joy, O God. You are the only source of true joy in this world. And we thank you. We thank you. You are worthy. You are worthy. You are worthy. He's the Lamb. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Lord, we are your church. Thank you for dying on the cross for us. And we will continue to worship you, praise your name, adore you, exalt you. For you are worthy of all glory and praise. This is our prayer. And all God's people say, Amen. Amen. Hello, hello. Ayun. Lakas, sorry. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Sana po lahat po tayo, meron na tayo ng mga elementong gagamitin po natin sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Lahat po ba tayo meron na? Okay. Medyo nakakapaniwago po, no? So first time yata natin to, Pastor, na hindi sa church or hindi sa online gagawin to, no? Pero wag po. Basta po, exciting times ahead. Yun po. Okay, so ready na po tayo lahat? Okay. Okay, so purihin po natin ang Diyos.
Sa umagang ito, tayo po muli ay magdiriwang po no, ng banal na hapunan. So ang A Blessed Church po, ito ay ang simbahan na tumutupad sa mga pinag-uutos ng Panginoong Diyos. Kaya po kung kahapon, tayo po ay sumunod sa pamamagitan po ng pagbabautismo at ang ibang members po natin ay nagpabaptize. Ngayong umagang ito, isa po sa ordinansang ating ipagdiriwang ay isa rin po sa kautusan ng Panginoong Yesus. Okay? So ngayon po, bago po tayo magsimula, sama-sama po nating namnamin at intindihin itong mga talatang aking pong babasahin. No? Kasi dito po, makita po natin yung mga paglilinaw po, yung pong dahilan at kahalagahan kung bakit po natin ginagawa itong banal na hapunan. Okay? Ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain. Isasagawa natin ito bilang pagunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat na isaigwa ito nang may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhin ng Diyos laban sa kasalanan. At sa dalisay niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Sabi po sa unang Korinto 11:29, ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kaya po, marapat lamang na isagawa ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Kaya po, sa sandaling ito, inaniyahan ko po kayong pumikit at yumuko upang saliksikin ang ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad sa atin. Tayo po ay magkaroon ng personal na panalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Okay? Sa mga sandaling ito po, sama-sama po natin kunin yung tinapay. Atin po itong ipadalangin. Aming Amang nasa langit, sa umagang ito, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang kami po ay magdiwang nitong banal na hapunan. Ito po ay pinag-utos nyo sa inyong mga anak, kaya po kami nandito upang ito po itupdin. Inaalala ka po namin, Panginoong Jesus, at sa sandaling ito, hawak po namin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan nyo, na talagang binigay nyo po upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Diyos ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpere-pereso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang tinapay. Purihin po ang Diyos.
Atin naman pong kunin ang inumin. At sama-sama po tayong manalangin. Muli aming Panginoong Diyos, sa oras na to, kami po ay nagpupulit nagkapasalamat. Hawak po namin ang inumin na sumisimbolo sa iyong dugo na siyang naglinis po sa aming mga kasalanan. Muli, Ama, kami po ay nagdiriwang at inaalala ka po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Sabi po sa unang Korinto 11:25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po nang tanggapin ang inumin. Purihin po ang Diyos. At bilang pagtatapos, sabi po sa unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po, Brother Jeff Bernas, sa pangunguna sa ating Lord's Supper. At para po sa ating A Blessed Voice, salamat din po sa pagkakantaan para sa ating Panginoon. Ramdam niyo na po ba ang Pasko? Merry Christmas po! Yan. So meron na lang tayong ilang days po? 14 days. Yan. Pero dito po, ramdam ko na po na Christmas na. At sa suot natin, halata pong Christmas na nga po. Pero, sabi ko nga po in time, in God's perfect time, ang Blessed Church, magkakaroon din po ng ganitong magandang pasilidad. Amen po ba? Amen. Tayo po ba? Amen po. Sino yung naniniwala? Palakpak po tayo. Yan. Inaanyayahan ko po sa ngayon ang bawat isa na tumayo upang mabigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And kindly open our Bible sa Hebrews 10:19-25. Sa Tagalog po, Hebreo 10:19 hanggang 25. Hebreo 10:19 hanggang 25. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, tayo malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang sambago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ng ating mga puso at nahugasan na ang dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. At upang ibahagi sa atin ang mensahe ng ating Panginoon ngayong araw, na may pamagat na, Tara let's! The Divine Call of Doing Things Together. Narito po ang ating masipag at mabuting pastor, Pastor Kerox Pascua. Magandang umaga po. Good morning. Alam ko po marami po sa inyo na nakaimpake na. No?
At pero sa kabila po ng inyong readiness na umuwi, how we all wish na dito lang po tayo tumira, no? Pero salamat po sa Panginoon for granting us these precious moments together. At ngayon po, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paghingi ng gabay sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Ikaw po ay dakila, karapat-dapat sa lahat ng papuri, pagsamba. Lord, we do not deserve anything today. We do not deserve another breath, another day, another energy, Lord God, and another life to live, Lord. Pero Lord, salamat po. Dahil patuloy niyo po kaming sinusustain sa aming mga pangangailangan. Patuloy niyo po kaming iniingatan. Hindi lamang po kami, kundi maging aming mga mahal sa buhay na hindi po namin nakasama ngayon. And even to those brethren, Lord, mga kapatiran namin, Lord God, na hindi po, Panginoon, nakadalo sa aming retreat, oh God. But still we thank you, God, because we know that in maybe not so distant future, ang inyo pong plano sa amin, Lord God, to be gathered together through all eternity will be fulfilled. But we thank you, Lord, for giving us a glimpse of what you like, Lord God, to happen sa amin, Lord God, bilang inyong pamilya. Kung paano po ang isang inahin ay palaging nagnanais na i-gather ang kanyang mga sisiw, tipunin ang kanyang mga sisiw. You also delight, Lord God, in seeing us together. And we thank you, Lord God. We thank you, Lord God, again, for making this happen. Tinataas po namin ang mga tao, Lord God, na ginamit mo para ito po planuhin, simulan. Mula po, Panginoon, sa counseling team na nag-host dito, hanggang sa worship team, Panginoon, sa tech team, sa mga taong inassign sa decor, even, Lord, sa pagkain, at sa lahat, Lord God, ng anggulo, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon, na nag-participate at nakibahagi, Panginoon, sa araw na ito. I pray, Lord God, that you bless them. Bless them beyond measure, O God, in the name of Jesus. And Lord, as we listen to your word, hiling po namin, Panginoon, na kami po yung inyong samahan. And Lord, as you are here today, Panginoon, we expect that you will speak to us. And that's what we came here for, O God. Marinig ang inyong salita at maranasan ang inyong presensya. Katagpuin niyo po kami sa aming mga kalagayan, O God. Ano man, Panginoon, ang aming kinakaharap, we know, Lord God, that your words are prepared for us, Lord, to live by at maging pagpapala, Panginoon, sa aming buhay. Again, Lord, we thank you. We give you glory and praise in Jesus' name. Amen. Yan. Palapakan po natin ang Panginoon. Naaalala niyo pa po ba yung mga pagkakataon na nag-start po yung lockdown? Balikan lang po natin ng kaunti. Because that's basically why nagkaroon po tayo ng ganitong event. Kasi marami pong inagaw sa atin ang lockdown. No. Nagkaroon po tayo ng saglit na pagkakataon na maghiwa-hiwalay. No? Gustuhin man nating magsama-sama sa isang lugar, tayo po ay napigilan. Hindi po natin yan naisagawa sa maraming pagkakataon. Okay? Naalala niyo pa po yan? I think 2020 when it started, yung mga moments po kung saan limitado po tayo sa online means lamang. Wala tayong magawa kundi mag-worship, cyber, cyber meeting, Zoom, di po ba? Naalala niyo pa po yun na kayo po ay takot na takot na paano na kami mag-church? Paano na kami magpe-fellowship? Paano na kami mag-worship? Kailan kaya babalik yung dati? Do you still remember those moments? Yung mga moments na halos araw-araw tayong nag-aaral ng salita ng Diyos? Yun po ay fresh na po sa akin. Kaya po tayo nakatapos ng I think 2 book. We talked I think nagkaroon tayo ng series on Ecclesiastes, nagkaroon tayo ng series on Habakkuk. Kasi araw-araw nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, halos gabi-gabi, hindi po ba? At yun din po ang pinagmulan ng ating prayer and worship night na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Naalala niyo pa po yung mga moment na yan? No? And do you still remember those moments? That you wonder kung kailan tayo magsasama-samang ulit. Do you still feel that longing even now na tayo po ay nakapanumbalik na sa ating worship service? Nararamdaman niyo pa rin po ba yun na kapag pumatak na po ang araw ng Biyernes, excited na po kayo? Hindi lang dahil, alam ko namang excited tayong matapos palagi ang weekday,
Pero bukod pa po ron, merong added excitement na dinadala sa atin ng araw ng linggo. Because then again, no, binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng Diyos na, uy, makikita ko na naman yung churchmate ko. We will fellowship again. Uupo ako sa paanan ng Panginoon at makikinig sa Kanyang salita, and I will be refreshed. I will gain another strength to use for the entire week ahead. No? Do you still feel that longing, mga kapatid? So okay lang po kung di kayo umamin at kung hindi kayo mag-pretend. Okay? But the point is, kaya ko po natatanong yan is that sa pagpapanumbalik po sa normal ng mga bagay-bagay, naniniwala po ako na the more I realize po, sa pagtakbo ng panahon, na when I was reflecting few days back, na-realize ko, ginamit ng Lord ang pandemic, hindi lang para baguhin yung ating mga puso at maglagay ng bago, no? Kundi upang ipahayag kung ano talagang nasa loob ng ating mga puso. It's basically a revelation of what we value the most. So kapag dumating ang pagkakataon na normalize na lahat, no? I understand that a lot of Christians would say, ay, pwede naman pala, 2 years nga kaming hindi nagsama-sama eh. Pwede namang online eh. Okay na to. At least I'm in the comfort of my own home, I can worship alone. No? So marami pong nabiktima ng mga tao na ganyan po yung naging panuntunan. No? And basically, those are the people who do not know what the Bible says about the church. Kaya marami po tayong nakukuha na prinsipyo patungkol sa simbahan, distorted. Very distorted. Why? Because a lot of people do not know that the church and even its principles, guidelines, and practices are already prescribed. Ang ibig ko pong sabihin, we do not invent church. Hindi po tayo nandito para mas maging creative, higit sa ibang church. Hindi ito pagandahan ng programa. Hindi po ito pagandahan ng opening number na para tayong asap at itbulaga, no? It's not about that. It's about knowing what the Lord, the founder of the church, wants for us. At yun po ang ating pinagsusumikapang gawin. Do you still have the same deep longing to fellowship with your churchmates? Those are very important questions. At mahilig po akong magpatanong sa inyo. Can you just ask your seatmates po, left and right, am I still part of your life? Are we still connected? Ang ikli lang naman ang tanong, ano? Ba't parang essay yung sinasabi nyo sa isa't isa? Ano? Okay. Sige nga po, gawin pa natin mas intimate. Tanungin nyo po sila ulit, do you still miss me? Ayan. Yung iba na, nagki-cringe. No? Tama na, pastor, nakukornihan na ako masyado. Hindi nyo po ba alam na gano'n talaga sa family? Oh? Sino po dito sa pamilya, komportable po kayo na mag-I love you sa isa't isa? Taas nga po ang kamay. Okay? Yung kaya nyo sabihin sa nanay nyo at sa tatay nyo, I love you. Kaya nyo silang yakapin. No? And vice versa. Ganun po ba kayo? Kasi po ako sa totoo lang mga kapatid, natutunan ko lang po mag-I love you at yumakap kay nanay nung ako po yung nagtatrabaho na. Kasi I find it corny. So in the same way, we are building a culture in a blessed church. A culture of encouragement to one another, a culture of appreciating one another, no? And expressing our affection towards one another. Why? Kasi po yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. That we will be that kind of family. Kahit minsan ang feeling natin corny na, no? That's the way to go. Ganun po dapat talaga ang isang church family. At ngayong araw po na ito, matututunan po natin yung biblical truth that our Christian journey is not meant to be traveled alone. God did not intend to call us to live separate lives.
Hindi po intensyon ng Panginoon ng isang Kristiyano ay nakahiwalay sa kawan. So, hindi pwede yung separate lives. May kakanta pa dyan. Okay. So, for the last time, can we just turn to our seatmates once again and say, we belong together. Oh, yan. Isang essay na naman. We belong together. 3 salita lang naman yon. Okay. Okay. We belong together, blah, 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 blah. Ang haba, no? But then, mga kapatid, palakpakan po natin ng Panginoon for this spiritual family. So, mula po sa ating main Bible text ngayon, mga kapatid, we repeatedly see the phrase, let us. Yan po ang lagi nating makikita, let us. Let us, let us. 3 beses po yung binanggit. At ang original Greek word po sa salitang let us ay proserkometa. Proserkometa. Ito po'y binubuo ng 2 salita. Yung pros, ang ibig pong sabihin ng pros ay to move from one place to another. Yan po yung pros. At yung pangalawang salita po doon sa Greek word na yon ay erkomai. Ang ibig po sabihin ng erkomai ay to come. Pag pinagsama po yan, it is seen as a plural form. Ibig sabihin po, ang literal po na kahulugan po niyang let us o proserkometa sa Greek ay to come together from one place to another. To come together. And from this we understand, mga kapatid, na walang puwang yung tinatawag na individualism sa buhay ng isang simbahan. Walang magsasabi na, oh, I did it my way. Or I do not need you in my life. We cannot say that. No, dahil hindi po yun totoo at hindi po yun ang ninanais ng Panginoon para sa atin. So when it comes to biblical Christianity, we are meant to be together, doing things together. So therefore po, by God's grace and mercy, ano po ginawa ng Diyos sa bawat isang Kristiyano na kanyang tinawag? Hindi lang po tayo tinawag palayo sa kadiliman. Alam niyo pong ginawa ng Panginoon sa atin? We were ushered into a family. Okay? Both universally, lahat po, ang bawat isang Kristiyano po ay dinala ng Panginoon papasok sa kanyang universal family. Okay? And at the same time, ang bawat isang Kristiyano po ay inilagay ng Panginoon doon sa tinatawag na local church. Isang local family kung saan tayo po ay kabilang. Ang A Blessed Church po ay isang local church or spiritual family. Walang magsasabi na isang Kristiyano na, I belong to the universal family. Saan ka nag-church? Anong local church mo? Wala. No? Hindi ko naman kailangan local church because I belong to the universal family. But the question is, who is pastoring you? Who is taking care of you? Who are the leaders accountable to you? At kanino ka accountable? Naintindihan po natin? Kanino ka magpapasakop? Kanino ka accountable? So the point is, we need to be ushered into a spiritual family. And since you are part of a blessed church, naniniwala po ko, you are truly blessed. Because this is His way, this is the shepherd's way of protecting a sheep. Kinakailangang siya ay kasama ng isang kawan. No? So yan po ang katotohanan. So we have been ushered into this spiritual family to be nourished together, to grow together, to serve together, to be blessed together, to bless others together, and to obey Christ together, and to ultimately glorify God together. That's the point why we are part of a blessed church. Ngayon po, meron pong divine invitation sa atin to let us to come together, to do things together. At ito po'y naka-angkla po doon sa kumpiyansa na mayroon po tayo na lumapit sa trono ng Diyos. Alam niyo po ba, we have that confidence now. Meron po tayong karapatan, pribilehiyo at kumpiyansa na makakalapit po sa trono ng Diyos. At ito po'y nakasalig doon sa katotohanan na si Jesus po ay nabayubay sa krus, nagdanak ng dugo, namatay at nabuhay na muli sa 3 araw. For what purpose? For the purpose of granting us that confidence to go before God's throne. At doon po nakasalalay itong let us na pag-uusapan natin ngayong araw na ito.
So pag-usapan po natin muna, bigyan ko po kayo ng background. Ang Israelites po, ang Jewish community, even now, ay nagse-celebrate po ng tinatawag na Day of Atonement. Ginagawa po ito once a year. At sa Day of Atonement po, meron pong high priest, at makakapasok lang po siya, doon sa mga naunang templo, particularly, nakahati po yung templo doon sa holy place, merong banal na lugar, at merong kabanal-banalang lugar. Originally po, doon sa kabanal-banalang lugar, o yung most holy place, or Holy of Holies, doon po dati nakalagay yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant po, yun po ang simbolo ng presensya ng Panginoon. It has become the throne of God on earth during those moments. At ang utos po ng Panginoon, hindi basta-basta pwedeng pumasok ang sino man sa lugar na iyon. But the high priests are allowed. Kung ikaw ay high priest, you're allowed to go there once a year during Day of Atonement kung ikaw ay may daladalang blood sacrifice from that burnt offering. Okay? From the animal na sinasacrifice doon sa temple. We see that in Hebrews chapter 9 verse 7. Pero alam niyo po ba, mas mapalad po tayo ngayon? Mas mapalad po tayo. Why? Kasi tayo po ay pumapasok sa presensya ng Panginoon. The moment that we were ushered into this worship service, it is basically reflective of that Old Testament principle na tayo po'y lumalapit sa trono ng Diyos. We were singing together. We were worshiping God together. We do not see that visible throne, but we are being ushered into God's presence. Pero ilan po sa inyo nagdala ng kambing sa lugar na ito? Ilan po sa inyo nagdala ng dugo ng hayop para lang makapag-worship? No? Hindi kayo hinarang ng kung sino man sa pintuan ng lugar na ito para sabihin, may dala ka bang dinuguan? No. Wala, di po ba? Why? Because the blood that we possess is much more valuable than anything na pwedeng tanggapin ng Panginoon. And that is the blood of Christ. Dumadako tayo sa presensya ng Panginoon. We can worship together because of the blood of Christ shed on the cross for each one of us. At ang sabi po sa atin ng talata, no, it has granted us an open way into God's presence. And this open way, ang sabi sa atin, is new. Sabihin nyo nga po, new. Bago, recent, fresh. Ang ibig pong sabihin niya, itong open way is new. Ito po'y para i-compare dun sa Old Covenant. Because there's an old way of entering God's presence. What's the old way? Kailangan mo ng high priest. At yung high priest ang mag-a-assist sa'yo, magre-represent sa'yo para maialay mo yung iyong hayop na hain, na handog. Sasabihin mo sa high priest, I am sinful and I want to be forgiven. At yung high priest po ang magiging representative mo palapit doon sa most holy place. So, that's the old way. In other terms, we call it the old covenant. Pero ang sinasabi sa atin ngayon ng ating text, the Lord has opened us a new way. And what is that new way? No? At ang sabi, yung old way po, yung old covenant is growing old and it's ready to vanish. But it has already vanished, we know. That's what we see in Hebrews 8:13. At ang sinasabi sa atin, this new way is not only new, it is also living. Sabihin nyo nga po, living. Bakit po itong bagong kaparaanan ay new at living? Because it speaks about Christ's ministry. Siguro po marami po sa inyo nag-iisip na nung si Jesus ay namatay sa krus at nagsabi ng, it is finished, tapos na yung kanyang tungkulin. Siguro many of us think that way, na okay, tapos na si Jesus sa akin. But no, the Bible is telling us the ministry of Jesus in behalf of each one of us, in behalf of His church, is still continuing. This is a new and living way because, ang sabi po sa atin sa Hebrews 7:25, He always lives to make intercession for us. Siya po ay nagpapatuloy na namamagitan sa atin. Pinapag-pray tayo ni Jesus Christ sa kanyang Ama. And He's always in the middle, telling His Father, Lord, pakinggan mo na yan. Sagot ko yan. Lord, this is my redeemed people. Lord, they are hurting. Lord, please let us mend their broken hearts. Lord, they're struggling. Let us provide for them. Let us sustain for them. Without Jesus Christ, the Father will just say,
Pakialam ko dyan. Makasalanan yan. Sumusuway sa utos ko yan. At walang karapatan yan para sa atensyon ko. Magsasayang ako ng oras. But because Jesus is in the middle, but because Jesus is our mediator, the one and only mediator and the intercessor for each Christian, for His church, the Lord pays so much attention about our needs. Naintindihan po natin. So, ang ministry po ni Jesus Christ, it continues. It continues. Kaya hindi po tayo lumalapit sa Diyos, Lord, ako po ang pinakamabait dito sa lugar na ito. Kaya pakinggan niyo po yung aking prayer request. Lord, don't you know me? I am engineer, doctor, pastor, lawyer, lahat ng titulo nasa sa iyo na, no? We cannot come to Jesus Christ with our titles. We cannot come to the throne of God with our own righteousness. I cannot tell the Father, Lord, look at my bank account. I think I deserve your attention. No! We come to the Lord because we have Jesus Christ interceding for us. Come on. Praise the Lord. So this is the new way. Ang tawag po sa natin noon, it is the new covenant. Yun po ang bagong tipan, yun po ang bagong sistema na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na hindi mo na kailangan ng high priest. Why? Because Jesus is your high priest. So Christ is the new and living way. We come to God through Him. He is our high priest. He's the high priest over the house of God. Alam niyo po kung anong ibig sabihin sa Hebrews ng word na house of God? We see that in Hebrews 3 verse 6. Alam niyo po kung ano yung house of God? The author of the Hebrews, hindi niya po tinutukoy yung templo sa Old Testament because that's an old way. Hindi na kinakailangan yon. And hindi na tayo masyadong dapat umaasa kung ito'y mare-rebuild pa in the last days or what. Why? Because we already have the temple. Okay? When Jesus Christ rose again, we have the temple. But in Hebrews 3:6, tingnan niyo po kung gaano tayo ka-connected kay Jesus Christ. Kasi po ang sinasabi sa atin sa Hebrews 3:6, the house of God is the church. Kung saan po nagagather ang mga anak ng Diyos, that becomes the church. So we did not leave our church in Cavite City. Hindi natin iniwan yung a blessed church sa Cavite City. No, this is a blessed church. And we are a church wherever we go to. For as long as we are together worshiping Jesus. At ito pa pong magandang matandaan po ninyo, nang si Jesus po ay naglabas ng kanyang huling hininga doon sa krus, what happened po sa temple? Meron pong isang makapal na kortina na naghahati po sa banal na lugar at sa kabanal-banalang lugar. Ito po ay nahati from top to bottom. Alam niyo po kung anong sinisimbolo nun? You know what God is telling us through that? It symbolizes that the open way has already been granted to us because of what Christ has done. Ang ibig pong sabihin nun, you already have an open access to the Lord. So when you're hurting, you come to the Lord. You don't have to look, Pastor, pwede mo ba ako samahan sa trono ng Diyos? You don't have to do that. You can come directly to the Lord and say, Lord, I'm hurt. Lord, I'm offended. Lord, I'm struggling. Lord, I'm having a difficulty. Lord, I have so many deadlines. Lord, I don't have money anymore. Lord, I need your help. You can just go directly to the throne of God. All because of what Jesus has done for all of us. Yun po ang bagong way na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. It is the new and living way open for all who believe in Jesus. Now, batay po doon sa katiyakan na yon, sa mga assurance na yon, na tayo po ay may confidence or may boldness, may kakayahan, may karapatan na lumapit sa Diyos together. Okay? Binigyan po tayo ng tatlong let us. These are open invitation para po lumapit sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, sa Old Covenant, yung mga high priest po, binibisita lang po nila yung Holy of Holies once a year. Kapag po merong Day of Atonement. Alam niyo po kung anong sinasabi sa atin ng Bible? Tayo po iniimbitahan ng Diyos to dwell in the presence of God every moment, each day. The plentier times, the better. So we are being invited in.
Yun pong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. What a tremendous privilege, mga kapatid. What a tremendous privilege na minsan hindi natin minamaximize. Lord, sorry Lord ha, alam ko iniimbita mo ako sa trono mo, but Lord, I'm so busy, I'm so many deadlines. Bukas na ako magde-devotion. Bukas na ako magpe-pray. Bukas na ako magbabasa ng Bible. No? We set it aside. Nakakalimutan natin that what we have is privilege based on what Jesus Christ has done. Now, the question is, how do we respond and maximize this privilege of having an open access to the presence of God? Anong dapat nating ginagawa? Based doon sa unang let us natin, number 1, let us draw near. Let us draw near. So this part, hindi po ito panawagan individually sa atin. So we are being called to come together to His throne. Let us draw near. Sabi po sa verse 22, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean. Napansin niyo po ba na yung sprinkled ay past tense? At sabi, from an evil conscience, sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed, another past tense there, washed with pure water. So that we are being invited by the Lord. Ang sinasabi sa atin, come together, let us come together, bringing with that confidence na tayo ay nalinis na tayo ay pinatawad na tinitingnan tayo ng Diyos hindi na bilang mga kaaway. We are invited in because you are part of His family. Let us draw near. Yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. And sometimes what we neglect is the preparation. Na? Minsan gigising lang po tayo ng umaga na parang naalimpungatan lang without any preparation. Hindi na tayo magsusuklay, hindi na tayo maliligo, no? At huhugot na lang tayo ng damit na gusto natin, na kung ano yung una nating makita. Ibang-iba kapag uma-attend tayo ng parties. Ibang-iba kapag uma-attend tayo ng mga kasal, no? So I think that's one thing that we also have to understand now. We are being invited to the presence of the Lord. But in the principle of Old Testament, at least the timeless principle that we can still get from that is that we ought to prepare. We ought to prepare ourselves. Kaya, dapat, wag na magpupuyat ng Sabado hanggat maaari, no? Dahil kinaumagahan, gigising tayo, we will usher our family into the presence of the Lord. We will come together in the name of Christ. Doon po sa Old Testament, yung priest po, kailangan po nilang dumaan sa napakadaming proseso ng paghuhugas, paglilinis, at pag-a-apply po ng animal blood doon sa Day of Atonement bago po sila makapasok ng templo. At bukod pa po doon, meron silang regular daily ministry. Ang ginagawa po ng mga priests ay naglilinis po doon sa malaking batya doon sa templo. No? Merong large basin of water bago po sila pumunta doon sa holy place. That's what we see in Exodus chapter 30. Now tayo po mga New Testament believer, na as a New Testament Christian, under the new way, we must come to God still. Of course, the Lord sees us having a pure heart already. We are already sprinkled clean. We have already been washed. But we still come with that acknowledgement na, Lord, even this purity that you see in me, even this righteousness that you see in me, is not from me. Same acknowledgement na tayo makakalapit lang sa Panginoon dahil sa kabutihan, kabanalan ni Kristo. And so it's also very important na tayo po ay humihingi ng tawad sa ating mga nagawa sa Panginoon. Not merely because forgiveness has not been granted yet. We know that we have been granted forgiveness. Tayo po ay pinatawad na, mga kapatid. Di po ba? Pero di po ba sa family ganon? Kapag nakagawa ka ng masama, halimbawa ikaw ay nag-cutting classes sa eskwela, no? O kaya naman ikaw ay nakapagsabi ng masama, technically, kahit hindi ka naman mag-sorry, hindi ka naman palalayasin siguro ng iyong mga magulang. Ano? Kapag nakagawa ka ng isang bagay na nakasakit sa kanila, kahit hindi ka naman mag-sorry, you're still part of the family. That's right. Di ba? Pero, how beautiful it is kapag natutunan nating magsabi ng sorry sa isa't isa. No? At sabihin na, sensya ka na, nasaktan kita kanina, ikaw naman kasi. Pero, may ganun pa no? Ganun sa pamilya no? Pero, nabigla lang naman ako. Hindi ko na uulitin. Sorry na.
Kapag natutunan natin yun sa family, alam nyo, our family will be better. At hindi lang po yun para sa mga anak. Tayo pong mga magulang ay kinakailangan po na humingi din po ng tawad. And the same way, we do that to the Lord. So our preparation involves praying to the Lord, asking the Lord na tayo'y i-transform, surrendering yung ating mga sin na itinatangi, no? All because it brings us back to that fellowship that God intended for all of us. Okay? Napansin po ninyo kapag meron tayong tinatanging kasalanan, hirap na hirap tayong lumapit sa Panginoon. Di po ba? Why? Kasi po ang ginagawa ng kasalanan, sinisira niya po yung fellowship. Okay? Yung kasalanan, wala na siyang kakayahan. If you're a true believer, wala na siyang kakayahan na dalhin ka sa impyerno. Yes. Pero may kakayahan pa rin ang presence ng kasalanan sa buhay natin na ilayo tayo sa Diyos at ilayo tayo sa ating mga kapwa Kristiyano. That's what sin does. So what we do? We deal the matter with the Lord. We draw near before the Lord and say, Lord, I am sinful. And I want you more than anything, more than this sin. Bring back that fellowship. Okay? So that's the first invitation that we have now. Let us draw near together. Let us draw near. Ito po'y bukod pa doon sa sinasabi ng Panginoon na individual way of communing with Him. Pag tayo po'y merong personal devotion, but tayo po ay inuutusan din ng Panginoon to draw near, to come together to His throne. That's why we assemble every Sunday. Okay? Are you glad with this invitation, mga kapatid? Purihin po natin ang Panginoon. Invitation that we do not deserve, but granted to us by grace. Pangalawa po, na invitation sa atin together is to let us hold fast. Ang sabi, let us hold fast. Verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Let us hold fast. Sa Tagalog po, panghawakan natin. Sama-sama nating panghawakan. Let us hold fast. So, napakarami po, during the time na isinusulat po ang Hebrews, napakarami pong Christian na isinet aside po yung kanilang mga confession of hope na tinatawag. So they were being tempted to forsake their confession of Jesus Christ by going back to the old covenant. Marami pong mga Christian Jews, or even, Christian Jews in particular, na nalilito. Na minsan, natatempt sila na bitawan yung solidarity o yung purity ng gospel na kay Jesus Christ lang matatagpuan ng kaligtasan. Minsan, naghihila sila pabalik sa kanilang old covenant way. No? Teka lang, Gentile ba yan? Hindi naman Jewish yan, di ba? Hindi masasave yan kung hindi circumcised. Kailangan siyang i-circumcise. That's the old way. For you to be part of the old covenant community, kailangan mong ma-circumcise. So, teka lang, nasusunod ba natin yung mga kompleto pa tayo ng attendance sa annual feast? Yung ating bang mga offerings ay intact pa rin? So, the point is, they're going back to a different confession of hope. Their hope is still doon sa kanilang paglalagak ng sarili nilang hain, performances, and sometimes forgetting na lahat ng yon ay na-fulfill na sa pamamagitan ni Jesucristo. Take note, mga kapatid, ang sinasabi talaga dito ng writer is not about the confession of faith. Iba yun eh. Pag sinabi kasing confession of faith, normally it pertains to that, yung salvation doctrine na mayroon tayo. I think they are sure that Jesus Christ is the only way to heaven. No? Is the only way to the Father. Okay? Kaya lang po, may mga pagkakataon po na sila po ay nahihilang pabalik, okay? Na natatempt po sila na i-maintain, quote-unquote, yung kanilang kaligtasan, yung kanilang pagiging Kristiyano by becoming a faithful and lawful na Jewish citizen. So bumabalik sila dun sa mga lumang kaparaanan. By the way, yung word na faith po, ang gumamit po niyan, if I'm not mistaken, is King James Version. But it is not found in other translation. Why? Kasi po, ang ginamit po talaga na specific word sa part na ito, sa verse 23, is the word elpis.
na ang ibig pong sabihin ng LPs ay hope. So it talks about the profession of hope. Okay? Sa book of Hebrews po, paulit-ulit po yung emphasis doon sa tinatawag na glorious hope of the believer. What is your hope, mga kapatid? Ano po ang inyong pag-asa? Kanino po natin kinukuha ang ating pag-asa? Sa gobyerno po ba? Sa katayuan ng ating mga magulang? No? Sino po ang ating pag-asa? The book of Hebrews emphasizes po ng ating pag-asa po ay nandun sa katotohanan that God chose many children into glory. That's one. Hebrews 2:10. Na siya po ay nag-gather ng kanyang kawan upang dalhin sa kanyang kaluwalhatian. And also, believers are partakers with those called to heaven. We have become heavenly dwellers. No? We are called to heaven. Heavenward po ang mga Christian. That's what we see in Hebrews 3:1. And therefore, we can rejoice in that hope. That is our hope. Na tayo po hindi mananatili sa lugar na ito. Napaka-hopeless ng mga tao na iniisip na itong mundong ito ay sapat na. Ayaw iwan ng mundong ito. Takot na takot, no? Sa mundong ito. Ang totoong Kristiyano po na nakakaunawa ng ating blessed hope, I can't wait to leave this place. Kapag tayo po ay nadudoon na sa pagkakataon na hindi na tayo, na hindi na kayang tapatan yung pangako ng Panginoon sa eternity ng mga bagay-bagay na kayang i-offer ng daigdig, that is already a mark of Christian maturity. Ibig sabihin nun, we truly understand kung anong naghihintay sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ang isa po sa mga main theme ng Hebrews, particularly sa chapter 6 po, ay hope. Okay? At ang pinakamatinding hope na inaabangan po natin ay yung pagdating po ni Jesus Christ. Are you hoping that Christ will return? Okay? At alam niyo po yung LPs, sa Tagalog po yon, hope po sa English, di po ba? Hindi po katumbas yon ng Tagalog na sana. Kasi po tayo ganoon, ang Tagalog po ng hope natin sana, no? We are not certain, di ba? Pag sabihin, I hope I can become like that someday. Sana maging ganyan ako someday. Sana magkaroon ako ng ganito. We are hoping, but that's not biblical hope. LPs is not like that. Very far from the Filipino concept of hope. Okay? Or from the worldly concept of hope. Ang ibig po sabihin ng LPs is certain. It's certain hope. Ibig sabihin, pag sinabi nila, you have hope, ibig sabihin, may katiyakan ka, may kasiguraduhan ka that Jesus Christ will return. Yun po ang ibig sabihin ng LPs. At alam ko, marami sa inyo sa women's class are talking about that city that is to come. Yes, that's also part of our blessed hope, mga kapatid. We will be ushered into a new city. So kapag ang isang mananampalataya po ay nag-fix ng kanyang hope kay Jesus Christ, hindi siya mabibigo. Kapag tayo ay nanahan sa kanyang mga pangako, hindi tayo mabibigo. Why? Because ang sabi po sa atin ng Diyos, He who promised is faithful. So napakamali po na ilagak po ninyo ang inyong katiyakan sa akin bilang pastor. At napakamali po na ilagak po natin sa ating gobyerno at sa bawat isa. No, our ultimate hope is found in Christ alone. Yan po ang napakahalagang bagay. So we never dare to say, paano na kaya kapag wala na si Kuya JB dito? Paano na kaya kapag pag si na Ate Joy, si na Kuya Phil, dinala na sa Canada? No? Of course, we will be glad. We will be sad in many ways. No? Pero we also will be glad because they are a family. Paano pa kaya kapag sina Jubel, sina Jen, paano kaya si Jen ay pumunta na doon sa kanyang makapangasawa ng Australian at dalhin doon? By the way, hindi ako prophet, Jen. Pero well, we have the assurance. We have the assurance that we will still continue. And of course, we have the assurance that in a not so distant future, we will be together through all eternity with Christ. That is our hope. That is our hope. Now, let's turn to the last open invitation.
No? Hindi lang tayo ini-invite ng Panginoon to let us draw near, to let us hold fast. We're also invited to consider one another. Ang sabi, let us consider one another. Let us consider one another. Verses 24 to 25, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Narinig niyo po yan? Not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Alam niyo po kung anong napakagandang bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon ngayon through this text? Ang sinasabi sa atin doon, fellowship can never be selfish. Alam ko po marami sa atin, meron tayong sense of parang excitement. Yes, I will be blessed pag pumunta ako doon sa church. Ano kayang word ni Lord para sa akin? Yes, makikita ko na naman si ganito. Yes, ganito, ganyan. Okay lang naman yan, at some point. Pero po, our fellowship is not meant to become focused on ourselves alone. Kaya po, napakahalaga po para sa isang Kristiyano, para sa bawat isa sa atin, to prepare ourselves and think of ways na pupunta sa church doing something for others. Considering others. At yun po, hindi kinakailangan ng titulo. Yung paglilingkod natin sa isa't isa, no, it's not about title. It's not about kung saang department ka kabilang. No? In fact, tong retreat na ito ay pasimuno ng counseling ministry po. Sila po ang, ano po nila ito sa kanila po nagmula ito. Can you imagine? How can that be counseling ministry nag-conduct ng ganito? Why? Because they're teaching us something very important. When you see a need, you step up. Okay? The need is the call. Di po ba? Now, that's a very important mindset. Pupunta ako sa church, what can I do for others? No? Kung ang kaya mo lang matanda na ako, hindi ko na kayang magbuhat-buhat, magtayo-tayo, kaya kong ngumiti. At kaya kong sabihin, hello, welcome to a blessed church. Teka lang, itong muscles ko, sayang naman kung hindi ko gagamitin sa pagbubuhat ng monoblock. Okay? Pwede akong tumayo sa gate at i-welcome ang bawat isa. Pwede kong tulungan yung mga matatanda na umupo. Pwede kong i-encourage yung worship team at sabihin, I pray for you, go. No? We can pray for one another. You can pray for the worship team. You can pray for the presider. Be that prayer warrior habang ikaw ay nakaupo. Lord, guide pastor. Lord, guide our worship team. Lord, guide our presider in ministering to us. Just pause for a moment and imagine a church. Church members serving one another. All of us thinking of ways, how can I serve this person? How can I serve my churchmates? What a wonderful church that would be. No? So fellowship must never become selfish. Our fellowship with God draws us to that consequential result of serving one another. We must fellowship with other Christians in the local assembly. Kaya lang po, ang sinasabi po rito sa Hebrews, there are some, no, that are wavering. They're already wavering. Mga believers po na nagwe-waver, pumapaling sa maling landas. Sa paanong paraan? They don't want to go to church anymore. There's so many factors. Now, some of them are being influenced sa kanilang neighbor. Some of them are afraid. Kasi po kapag ikaw Kristiyano during these moments, ang buong pamilya mo po ay laging may death threat. Laging may panganib. So minsan it's matter of life and death, maka-attend ka lang ng church. So, ito po ang nangyari po doon sa some na tinutukoy po dito. No, as is the habit of some. They're wavering. They're absenting themselves from the church fellowship. They no longer see that assembly, that worshiping together as a family is important. They no longer see that. So, it is interesting po na makita natin dito kung anong binibigyang diin ng salita ng Diyos. It is not about what a Christian gets from the assembly. Ang sinasabi rito, let us consider one another. It is about what I can contribute to the assembly. Let us consider one another.
Yung faithfulness po natin sa church attendance, alam niyo po kung anong nagagawa nun? It encourages other people. And the word of the Lord says, it provokes love. It provokes love and good works. Let me tell you how. Ilan po sa inyo, pag pumunta po kayo ng church, nalulungkot kapag meron kayong mga mga listahan ng tao, mukha ng tao na nasa isip ninyo, na inaabangan nyo na sa gate eh. Nakatingin kayo sa gate at ina-expect nyo, makikita nyo sila during that moment. Ilan po sa inyo nalulungkot kapag hindi sila dumating? Ako, I feel the same way. As your pastor, nadudoon po ako sa gate, madalas po. At nag-aabang ako, konti lang po yung gigabyte ng aking utak. But I'm expecting a lot of people to come. Pero alam niyo po, meron mga pumapasok sa atin sa Blessed Church na kapag nakita ko na, somehow, nagkakaroon ako ng relief. Ay, nandun na siya. Thank you, Lord. Whew! Kala ko hindi a-attend. Whew! Do you feel the same way, mga kapatid? Alam niyo po, meron pong nagagawa yung presensya ng bawat isa sa atin. Kaya kung sa palagay po ninyo na wala namang pumapansin sa akin dyan eh. Ay, wala naman silang pakialam kung di ako attend. No, that's not true. Maybe wala tayong kakayahan na sabihin sa bawat isa verbally, no? Yung ating nararamdaman. But we are interdependent. Kapag nakikita ko kayo, at sana kapag nakikita nyo ko, you feel relieved that we are here together, working together, serving together. No, your presence is important. Your presence is important. So yun po ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. It encourages others to love. Kasi po kapag sa assembly, no, naiisip po, ba't kaya wala siya? And the initial reaction would be, teka lang, ma-text ko nga, uy, ba't wala ka sa church? May nangyari bang masama? That's an act of love. Hindi po ba? And thinking about how can I serve, meron ba akong matutulong? Ate Jen, meron pa bang kayang gawin? Kuya Joel, meron pa ba akong maitutulong? Those are good works. Okay? Kapag nalaman natin yung ating kapatid ay may pangangailangan, ano, at talagang kinakailangan ng tulong, no? We are being motivated to do something, either to pray or to extend our resources para sila'y matulungan. So our presence, when we are being assembled, provokes love and good works. And each person is an encouragement to one another. And never think po na kayo, minsan meron tayong concept na, buti pa to si elder ganito eh. Kinakamusta ko eh. Itong mga elder na itong ibang, di ako pinapansin. Buti pa si pastor, kinakausap ako at pinuntahan ako. Ba't yung ibang elder namin, ayaw akong pansinin. Well, let's have this concept as well, mga kapatid. Ano? Now, when I talk to you, when I pray for you, when I minister to you, that is me representing the entire council. In the same way that they represent me sa ibang bagay. Because I'm being represented sa legal, sa administrative, at sa ibang mga bagay. Ganon din naman, yun po ang inyong isalamin. Kapag kayo po, kahit hindi po kayo elder, kayo po ay deacon or worker or o kung ano man po ang inyong hinahawakang ministry at may nalaman po kayo na kapatid natin na nahihirapan at kayo po'y sumaklolo, make them feel that you are representing our community. No? Para hindi nila maisip, buti ka pa. No, I am here representing the Blessed Church. And most importantly, I'm here because Jesus sent me to you. So yun po ang dapat nating konsepto, mga kapatid. Ang pinaka-strong motive po ng ating faithfulness to one another, faithfulness sa ating church attendance, mga kapatid, is the soon coming of Jesus Christ. Sino po rito nakakaramdam minsan na parang ayoko umattend ng church ngayon? Taas kamay. Napansin niyo po ba dalawang kamay yung nakataas sa akin? You may be surprised, but your pastor sometimes feel that way. Ayoko mag-church ngayon. Ayoko mag-church ngayon, Lord, pwede bang ma-absent muna? Anak, ikaw yung pastor eh. Sometimes you feel that way, hindi po ba? Aminin nyo na po, parang hindi naman ako nakakahiya sa harapan. Hindi po ba? Pero alam nyo po kung saan nakasalang o nakalatag yung ating church attendance, kung bakit po tayo nagsusumigasig na magpatuloy sa ating pagsasama-sama, pagtitipon-tipon. Ito po mga kapatid ang katotohanan. Ito po ay nakasalig doon sa katotohanan na darating si Jesus to gather His people.
It has always been the way. In the Old Testament, Yahweh will always gather His people. In the New Covenant, we are being gathered. We are assembled together. Okay? And in the not so distant future, when Jesus Christ comes again, we will be gathered in the heavenlies, joining the host of angels in the heavenlies. So it is always about gathering His people, gathering His people, gathering His people. Kasi po, yun po ang konsepto ng Diyos sa kanyang spiritual family. Alam niyo po, itong word na assembling together sa Hebrews 10:25, not neglecting, meeting together, assembling together, ay ginamit po ng Panginoon sa dalawang beses lamang po sa New Testament. Yung una po, itong sa Hebrews 10, and the other is found in 2 Thessalonians 2:1. Okay? Ang ginamit po doon yung word na assembly or gathering, at ito po ay may kinalaman sa muling pagdating ni Kristo. So what are we doing whenever we gather in the Lord's Day? We are here having a glimpse of what's gonna happen when Jesus returns. So mga kapatid, Christian fellowship entails affection for one another. We yearn for each other's presence because we are not just an organization, we are a family. We are a family. God wants us to be a family. God delights in seeing us doing and enjoying things together. Meron po ba sa inyo mga kamag-anak na pumanaw na bago sila pumanaw, hindi, hihinga pa ako. Hindi ako papanaw hanggat hindi ko nakikitang kompleto ang mga anak ko. Parang ganun yung sinasabi nila kahit hindi na sila halos nakakapagsalita. No? Tapos kapag dumating na yung pinakahuling anak, na-traffic ako maya-maya lang pumanaw na. Ano? That is what we commonly see. God is also like that. But sometimes, anong ginagawa natin? Sometimes we neglect the importance of meeting together, of fellowshipping with one another. And some of you, ayoko dyan. Why? Daming hypocrites sa church. Daming hypocrites sa church. And we forget sometimes that we are all growing at magkakaiba tayo ng pace, that even your pastor is growing. And I can annoy you a lot of times. No? And you can also annoy each other a lot of times because we are all growing. No? At para po tayong maihahalin tulad sa Noah's Ark, we are all in that ark. And that ark is stinky. Kasi may mga hayop doon no? Talking about the camels, at minsan, may mga ugaling hayop din siguro minsan doon, Mabaho yung ark na yun But it is bearable. Why? It is bearable because we do not want the storm outside. We do not want the punishment of God that is outside. But soon we will be placed in a better ark where sin is no more. And that is what we await together. So how would you like to respond? Paano po tayong tutugon sa open invitation na ito? Ang sinasabi ng Bible sa atin, let us draw near, let us hold fast, let us consider one another. You are not meant to be alone. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, huwag ka magsolo. Ano ka, solas? Yung solas nga 5. Huwag ka magsolo. And tell you mga kapatid, kung nandito ka ngayon, matagal kang nawala, huwag kang mahihiya. Okay? Because we are glad to see you here. We are glad to see you here. And praying na kung ikaw ay medyo naging komportable na sa iyong tahanan, praying that you will get back to the assembly. Let's all stand and give the Lord a hand of praise. Let's pray. Lord, we are your people. We are undeserving, we are sinful, and we are stinky. This church is imperfect. It used to be perfect, but when we arrived, it became imperfect, Lord. Because we are no one has met your standard, oh God. We are still growing, and we are still we still have a lot of things, Lord God, to work on sa aming mga buhay. But Lord, thank you for accepting us as part of your family, kahit po kami mababaho, kahit po kami mga pasaway, kahit po kami malilikot,
kahit meron po kaming kasamaan ng ugali, you have ushered us in to your family. Kami po'y tinanggap nyo sa inyong pamilya, binihisan, binigyan ng bagong pangalan, binigyan ng bagong kaparaanan upang lumapit, Panginoon, sa iyo. Thank you for the sacrifice of Christ that has redeemed us all into your presence. At Lord, as a result, Panginoon, thank you, Lord God, for bringing us together as a family. Thank you, Lord God, for giving us a blessed church para panahanan, para pagkunan ng mga katuruan, para maging tuntungan ng aming patuloy na paglago, Panginoon. Thank you, Lord God, for each one of us. Praying, Lord God, na kami ay makapagpatuloy sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, that we will maximize this let us invitation, O God, that we will never ignore it because this is an invitation coming from you, and we will never dare to ignore the King. What a privilege. What a privilege it is, Lord God, to come into your presence together. We give you glory and praise, O God. In the mighty name of Christ we pray. Amen. And good morning po, and let's continue worshiping our Lord through this song. When my eyes see the storm come near me, when I'm drowned with what the world gives me, when the tides are all around arising, still your faithful love surrounds. When the shadows are all around consuming, my sight is fading out, blinded. You remind me of your song resounding. Oh, my soul will rise to sing. You command the winds to fade. You still my heart with your embrace. You are my peace, you anchor my heart. You won't let go, your love holds me now. Jesus, I adore. Your joy comes through, your grace it surrounds. I will not fear, my strength is your love. Jesus, I adore. When the shadows are all around consuming, no, my sight is fading out, blinded. You remind me of your song resounding. Oh, my soul will rise to sing. You command the winds to fade. You
You still my heart with your embrace. You command the winds to fade. You still my heart with your embrace. You are my peace. You anchor my heart. You won't let go. Your love holds me now. Jesus, I adore. Your joy comes true. Your grace, it surrounds. I will not fear. My strength is your love. Jesus, I adore you. Oh, yes, I adore you, Lord. Who has measured the waters in the palm of his hands and knows every detail? Who has marked of the heavens with outstretched arms, the great I am? Oh, who has measured the waters in the palm of his hand and knows every detail? Who has marked of the heavens with outstretched arms, the great I am? Oh, who has measured the waters in the palm of his hands and knows every detail? Yes, you know it, oh Lord. Who has marked of the heavens with outstretched arms, the great I am. You are my peace. You anchor my heart. You won't let go. Your love holds me now. Jesus, I adore. Your joy comes true. Your grace, it surrounds. I will not fear. My strength is your love. Jesus, I adore. You are my peace. You anchor my heart. You won't let go. Your love holds me now. Jesus, I adore. Your joy comes true. Your grace, it surrounds. I will not fear. My strength is your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore you. Ooh. Yes, Jesus. To God be all the glory. Maraming salamat po, Brother Chad Pangiliban, sa isang napakagandang awitin para sa ating Panginoon at kay Pastor po sa pagbabahagi ng kanyang salita. Sabi nga ni Pastor, dapat masanay na po tayo mag-fellowship at magmalasakitan dito pa lang sa lupa. Tama po ba? Dahil tayo ay isang pamilya. So, pakisabi po sa ating mga katabi, kapatid, mahal kita. Ayan. Masanay na po tayo magmalasakitan. Sabi nga pag pumunta tayo sa heaven, lagi tayong magpa-fellowship, lagi tayong magpupuri sa Lord kasama ng ating mga kasama dito. Yan. Kaya dapat dito palang masanay na talaga tayo. Love you. Love you to po. Yan. Sige po. At this moment po, ay dumako naman po tayo sa ating offertory reading at inanyahan ko po ang bawat isa na buksan ng kanilang mga Bible sa Proverbs 3:9-10.
Sabi po dito sa ating offertory reading, verse, Kawikaan 3:9-10, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. So, ibigay natin sa Lord ang the best at para sa Kanya. At alam naman po natin na never siyang nagkulang sa atin sa lahat ng pangangailangan natin. Mula noon hanggang ngayon at sa susunod pang panahon. Yan, some announcement po. Ang ating pong tithes, ay may tatlong kaparaanan. Una po, through GCash, bank transfer, at kung meron po siguro magta-tithes ngayon, ay paki-approach na lang po si Ate Cathy o yung ating pong mga finance team kung paano po ibigay yung ating pong tithes ngayon. And Thanksgiving po, slots. We have 2 slots every Sunday. Approach lang po si Sister Nell para po, kung kayo po ay sinasabihan ng Lord na, "Nak, magpasalamat ka. Tumayo ka sa pulpito at ibahagi sa iyong mga kapatid kung gaano ka na-bless ng Lord. Wag po tayong mahihiya." Yan. Tapos, activities po ng ating church, every Monday, cell group, 7 p.m. Approach lang po natin si Pastor sa link kung tayo po ay makaka-attend po ng cell group. Every Wednesday, prayer and worship night, 7 p.m. through FB Live. And Thursday po tayo, Thursday, 7 p.m. through FB Live. So, alam ko po yung iba po nating members ay nagpapasa po ng link sa kanya-kanya pong klase. So, pwede po natin buksan yun at sumali po tayo sa mga activity po ng ating simbahan. At sa ministry po, so nakaka-bless po kahapon, lahat po naghulog ng pangalan sa iba't ibang bote. So, mamaya po, itatawagin na po kayo ng Lord. Si Lord po tatawag sa inyo, hindi po yung mga members. Si Lord po, "Anak, mag-service ka na." Sabi nga po namin daw sa amin pong devotion kanina na napakahaba. So, wala pong maliit tsaka malaking pagtulong para sa church. Di ba po? So, kung ikaw man po ay sa technicals, ikaw po ay taga-ayos ng upuan, ikaw po ay nagpe-preside, ikaw po ay preacher, ikaw po ay marami po. Lahat po yun, malaki po yun para sa Panginoon. Wala pong maliit, wala pong malaking gawain para sa Lord. Yan. Blessed Boys po, approach lang po si Ate Cathy. Presiding po si Ate Carlene. Technicals and Physicals po si Ate Alje. Sa application song po si Ate Ann. And sa teaching ministry po si Ninang Joy or si Ate MJ po. Pwede po nating approach. Yan po. Kahit marami po tayong mga members na tutulong na po sa atin tuwing linggo. Wala na pong nakaupo lang. Lahat po nakatayo na, pinagsisilbihan ng bawat isa. Yun po yung sabi ni Pastor eh. Yan po. Opo. Yan po. Sige po, pag-pray po natin yung ating mga kaloob. Let us all pray. Dear God, Heavenly Father, isang magandang umaga po. Maraming salamat po sa mga taong ito na dila niyo po dito, Panginoon, sa function hall, at upang magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pusong nandito po, Panginoon, to worship you, to glorify your name, Panginoon, at kayo lamang po yung itataas namin sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kaloob na ito na binigay po ng mga tao sa inyo, Panginoon, upang isikalalago ng inyong simbahan at inyong ministeryo, Panginoon. At sa aming pong pag-uwi mamaya, ay kayo na din pong bahala, Panginoon, at bigyan po kami ng kapahingahan sa mga susunod pong araw na tatakboy ngayong linggo, Panginoon. Mahal po namin kayo. All this I pray in Christ's mighty name. Purihin po ang Panginoon. I'm not sure kung nandito po si Mr. and Mrs. Tan. Kasama ba natin? Wala na? Okay. Sige. Anyway, mamaya magkakaroon tayo ng chance na magpasalamat sa kanila, siguro. Personally, they own the place and hopefully po ay tayo po ay patuloy na pinagkapalan ng Panginoon as we stay here together. And at this point, inaanyayahan ko po kayo na itaas po ang inyong mga kamay. Tanggapin po ang mga pagpapala na sa Diyos lamang po nagmumula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at ng may kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.
Sige po, sa mga announcements po. Sa mga babalik po sa mga rooms, pakikuha na daw po yung ating mga gamit. Tapos ilagay muna po natin dito sa may labas po ng function hall. Pero kung may mga private cars naman po, pwede naman po ilagay na daw po doon yung mga gamit nila. Tapos po, after po ng ating worship service, proceed na po tayo sa dining hall para kumain. Tapos po, balik po tayo dito sa function hall ng 11:45. Tama po ba, Atenel? For our members convention. Tama po ba, Atenel? And then, after po nito, meron po tayong announcement about Sambang Gabi. Yun lamang po, at stay muna 11:45, ano ba? 1 or 12? 12 to 1 daw po ang convention. So, 11:45 nga po. 11:45 po, bawal 11:46. Okay po, 11:45 po, nandito na po ulit tayo. So, dito po nagtatapos ang ating worship service. Kita-kita po tayo mamaya doon sa kabila at dito po ulit. Maraming salamat po. God bless po, everyone. Pahabol announcement po, PS, PA, pahabol announcement. Yung mga susi daw po ng rooms, iwan nyo na lang daw po sa doorknob. At pakilaga, I love you, thank you so much. Lagay nyo na lang daw po sa doorknob. Thank you po. Everything we need. You're the reason for the song.